Eto na. Alright. Sabi dito ng ating Vice President Inday Sara Duterte, huwag na niya silipin. Diyos ko, iligay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya na maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Pagpasa Diyos na lamang natin siya ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Yung po ang pahayag ng ating Vice President Inday Sara Duterte dahil nga daw po, doon nga po sa unang statement, ito ni Ombudsman Remulla na sisilipin daw po ang salin ni Madam Vice President Inday Sara Duterte. Sisilipin daw po. Ay ganito na lang, Mr. Ombudsman. Ay bakit kaho kayo ay kayo ay nakatutok lamang din kay Sara Duterte sa aming Vice Presidente? Ay bakit kaho hindi nyo silipin yung yung salin din po ng Pangulo, yung salin din po ng mga senador, at lalong higit, yung salin din po, mga kababayan ko ng mga congressman natin, hanggang sa lokal, papa-gobernador man yan, di ba? Papa-vice governor, lalong higit yung mga mayor. Abay, kung may sisilipin ho kayong salin, hindi ka ho ay dapat lahat nyo'y masilip. Ay baka ho magkakuliti kayo niyan. Pagka ho kayo ay puro silip laang, yun sa Vice Presidente, ay ariho ilalatag na sa inyo. Ilalatag na ho sa inyo, Mr. Ombudsman Remulla, yun ang salin ng VP Sara para hindi ho kayo mahirapan. Ganyan ho ka-open. Ganyan po, nakahanda at hindi po takot sa gagawin yung investigasyon ang Vice President Inday Sara Duterte. Uulitin ko lamang, kung kayo ay sisilip, din sa Vice Presidente, baka ho po pwede, pakisilip nyo na din lahat. Lalong-lalo na ho din yung mga mayor, yung mga senador, yung mga congressman, yung kanilang mga lungsod. Abay, tingnan natin yung salin ng mga yan. Ay baka ho ang iba dyan ay nagpapalit-palitan na laang halimbawa, yung isa, ay yung asawa, nakatatlong term na sa mayor. Pagkatapos ho niya, 3 term naman yung asawa, pagpapalit-palitan na naman. Makikita nyo naman wala naman nung ganong pinagbago doon sa probinsya. Ay ganun ho dapat ang sinisilip. Hindi ho ba mga kababayan? Ganyan ho kahanda. Dahil alam na ho ng Vice Presidente kung ano ho ang maaaring mangyari. Sa una pa naman, alam na natin ito, mga kababayan. Sa una pa, alam na ng mga Pilipino. Ay sa dami-dami naman ho ng problema ng Pilipinas, ay yung Duterte pa ho yung inuuna nyo. Kaya ho tayo nagkakaganito Kung sana'y napaglingkuran nyo yung mga kababayan natin Pilipino ng tama, ay hindi ho magkakaganito ang bansa natin. Ngayon ho na tayo ay naharap sa anumang lindol. Ang dami yung mga sakuna, may bagyo. Ay naharap po tayo ay mukha ho atang wala na kayong pang-ayuda di ba? Dahil ho ba tapos ng eleksyon, wala ho kayong maibigay na pang-ayuda. Last year, sabi ni Ma'am Crisitio dito, last year walang malaking disaster. Pero bubuhan ng ayuda dahil eleksyon. Now, sunod-sunod ng sakuna, walang maibigay, pati bigas, binibenta pa sa mga biktima. Ay tingnan nyo ganyan ho ang nakikita ng mga kababayan natin. Ayan din naman ho nakikita namin kahit si Ma'am Crisit lamang, yung talang sabi natin vocal, na nagsasabi ng ganyan, karamihan ho sa mga Pilipino, ganyan ho ang naiisip. Nung eleksyon ho ay tiba-tiba diba, ang daming paayuda. Ngayon ho, ay hirap na hirap. Bakit wala na gahong pera? Bus na. Ay kung wala na lumayas na, mag-resign na kayo dyan. Mag-resign na kung wala ng pera. Nasaan na yung video ni Ma'am Inday dito? Ayan tingnan nyo yan Last year, walang malaking disaster. Bumaba ng ayuda. Diba, may eleksyon. Tingnan nyo naman, talo sila sa eleksyon ito, sa BP, Sara. Una niya silipin, ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon?
Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Napakalinaw po ng pagkakasabi. Kung ang ating Vice Presidente, Rashad Ronnie, kung ang presidente natin ngayon ay si VP Inday Sara Duterte, hindi po si Boying ang kukunin niya na ombudsman. Mas marami po na mas qualified. Di ba? Lumindol nga po sa Zambales. Hindi po ako nagkakamali. Ilan ba yun? 5 ata. 7.6 doon sa Zambales, 5 ata. Sunod-sunod po yung mga kalamidad eh. Kaya po mag-iingat po yung mga kababayan po natin, Tita Tessie, Amerika. Mag-iingat po kayo lagi. Napakalinaw po, no? Ang ating Ma'am Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ito na, dito nakikita nyo na. Ito na po yun Dito pa lamang, sa statement niya na ito, mihina ho yung natin, Dito pa lamang ho sa statement po ng Vice Presidente natin, na kung siya ang presidente, ay hindi niya kukunin na ombudsman, si Ombudsman Remulla, dahil nga ho, mas marami yung qualified. Ito ho yung kaibahan ng Vice Presidente natin kaysa ho kay Pangulong Marcos. Yung pagpili ho kasi ng mga nararapat na ilagay sa pwesto, hindi ho marunong, kulang ho sa kaalaman itong si BBM kung paano pumili. Halimbawa, yung mga sekretary niya, di ba? Yan ho kasi yung pag wala, yan yung gumaganap sa trabaho niya eh. Di ba? Yun ang problema dyan. Dito pa lamang makikita nyo na pag si Inday Sara na naging presidente natin, at yun naman talaga, kung sakasakali talaga sa 2020, ako naniniwala na ito naman yung magiging Pangulo talaga ng Pilipinas, alam na po ni Ma'am Inday Sara Duterte kung paano po mamimili sekretary ng mga kasama niya na maglilingkod sa bayan. Bakit? Napakasimple lamang unang sagot niyan. Dahil siya ho ay galing sa pagka-mayor. Nung halala ng 2022, ako talaga, binoto ko doon si Isko tsaka si Inday Sara. Hindi ko binoto yan si BBM. Alam niyo yan, matagal dito sa channel ko. Alam niyo kung bakit? Pabor ako na maging presidente natin, abogado, tapos galing sa pagka-mayor. Yan ho yung mga qualification natin. Alam niyo kung bakit? Kasi kung mayor ka, nakikita niyo na yung problema eh. Nakikita niyo na yung problema sa laylayan. Alam niyo na yung problema ng mga kababayan natin. Ay si Mr. President, hindi naman nag-mayor yan. Gobernador, naging senador. Tapos, balita natin, palagi pang absent. Hindi po katulad ng mayor eh, talagang on hand sa mga sa mga problema. Talagang laban kung laban. Walang tulugan kung walang tulugan. Ganyan, alam niya na. So tayo, wala na tayong hahanapin pa mga kababayan ko. Pagka itong si Vice President Inday Sara Duterte naging Pangulo natin, maraming iiyak yan, lalong-lalo na yung mga dilawan na yan. Diba? Dahil siyempre, napakalinis nung Davao nung panahon ni Madam. Nabawasan talaga yung mga NPA na yan. Kaya galit na galit sila sa mga Duterte. Hindi kasi sila makakaporma. Kahit yung mga ibang bansa, katulad ng Amerika, hindi nila madidiktahan ng mga Duterte. Lalo't higit pagdating sa foreign policy. Hindi, hihimod ng puwet sa Amerika mga Duterte. Napakalinaw niyan, mga kababayan. Sabi ni Reynaldo, hindi pa yan kasi may 50% pa na binata si Tuta Soto, dagdag din yan sa kawat nila bago sila mabitay. Romantic Moon, magandang gabi. Magandang gabi. So, ulitin natin sa pahayag po ng ating Vice President Inday Sara Duterte para po ito sa mga bagong pasok naman. Pagbigyan natin siya. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman.
Sakit nun siguro, ano? Ang sakit siguro nun kay Ombudsman Rimulya. Na hindi siya itatalaga kung si Vice President Inday Sara Duterte lang. Bakit ba? Bakit ba? Ano bang meron kay Rimulya? Pati nga yung manghuhula na-visit na rin Di ba? Ito. Nakita ko lang to, Rudy Balvin. Nakita ko lamang po ito sa Facebook at ako'y natuwa. Bubulak din. Ang sa amin din bubulak talaga. Sisilipin daw, confidential funds. Pero ang flood control, nakurakot na almost trillion, wala na. So alam nyo na sino ang ugat ng salot. Ayan, napakalinaw po. Pati yung manghuhula sa inyo, hindi na ho nakapagtimpi pa. Ulitin lang natin, kung sisilipin nyo po ang salin po ng Vice President Inday Sara Duterte, ay mas maganda ho, Mr. Ombudsman, silipin nyo lahat. To be fair naman, di ba? Lahat, ganun dapat ang pagsagot sa media. Kasi, unang-una, politiko nga po kayo. Parang nakikita po talaga, may pagkabayas po kayo, di ba? Kasi sasagot nyo pa lang Gagawin natin, sisilipin natin. Ano nangyari? Wala po talaga mangyayari, mga kababayan. Kung pag pinairal po ni Mr. Rimulya ang pamumulitika, ay tapos na po tayo. Di ba? Tapos po ang bansang Pilipinas. Pero ngayon po, sa nakikita po natin, sa nangyayari po sa gobyerno natin, ay nananatili pong mataas pa rin po ang rating ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Yun ang pinakamaganda rito. Babasahin ko lamang po sa mga malalabo ang mata ng mga nanay natin dyan at saka yung ating mga tatay ng mga senior na. Babasahin ko po sa inyo. VP Sara nanatiling top government official sa trust at approval rating. Ang approval po ng ating Vice Presidente ay 36 at ang trust ay 32%. Ay Bongbong Marcos po na Presidente, 24-17. Approval at trust po yan. Kay Senator Chis Escudero na dating Senate President, 19 at 11. Kay Alexander Gismundo po na Chief Justice po ay 16 at 11. Aba, nandito pa si Mr. Speaker. 7 at 5. Ang approval niya po ay 7. Ang trust ay 5. Abay, meron pa rin naniniwala kay Mr. Speaker. Mukhang malaki yung mukhang malaki yung naayuda. So dito mga kababayan, makikita nyo, bakit yung Vice Presidente ang may pinakamataas na approval at trust rating? Bakit hindi si Mr. President? Di ba? Siya yung nagdadala ng bansa natin So, ibig sabihin ba ng rating na ito po ay 1,500 lamang ng mga respondent. Di ba? Parang trial and error lang naman yan. Pero kung titingnan po natin, ang laki pa rin po talaga ng tiwala sa ating pong Vice Presidente. Kasi nga po, mga kababayan ko, inubos na ni Mr. President Marcos ang tiwala ng mga kababayan natin Pilipino. Ang dami nga po nagsabi na talagang nabudol po sila. Kaya ganyan po yung rating niya. Huwag na po tayo mag-expect pa, natataas yan. Kaya yung nakaraan po na sinasabi na tumaas ng 10%, kalokohan po yun. Ito po yung niyan, sa balita na yan. VP Sara nanatiling top government official sa tiwala at approval rating. Nananatiling pinagkakatiwalaan at may pinakamataas na approval rating sa hanay ng mga opisyal ng gobyerno si pangalawang Pangulo, President Sara Duterte, ayon sa pinakahuling pahayag ng 2025 third quarter survey ng Publicus Asia na isinagawa noong September 27 to September 30, 2025. Bagong-bago lamang ho yan At ito pa ho, mula sa 1,500 na respondents sa buong bansa, nakakuha si Duterte ng 36% approval rating at 32% rating na nagpapatunay ng patuloy niyang matatag na suporta mula sa publiko. Samantala nakapagtalaga si Bongbong Marcos Jr. ng mas mababa, 24% approval at 17% trust rating na bahagyang bumaba kumpara sa mga nakaraang survey. Isa lang ang ibig sabihin niyan ay yung popularidad ni Bongbong Marcos ay palaos na. Unti-unti nang nauubos yung mga tao na nagtitiwala sa kanya. Di ba?
Meron nga dyan yung mga, marami pa rin naman mga vlogger yan na nagtatanggol. Ang tanong, magkano? Diba? Sa totoo lamang po talaga, galit na po ang tao dito po kay Bongbong Marcos. Yan din naman po ang sinasabi ni Governor Chavit, di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Violeta dito, ibig sabihin, ang rating na yan sa ating Inday P. Sara, siya kasi ang laging nauunang mag-rescue sa kung saan man may calamity. Tama po yan. Nakita po natin nung tinamaan po ng lindol, ang Cebu, ilang oras lang nandun ka agad ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Samantalang yung ating presidente, hindi niya pa sigurado. Yata kung nagkalindol. Diba? Ganun ho, mga kababayan. Baka ho ito ay dala na ng pakikipag-usap ni Mr. President sa kanyang ama na sinasabi, no? Para nakakausap niya sa isip niya, back of his mind, nakakausap niya. Napakahirap po nun. No? Para ho tayong, hindi ho natin alam yung ating presidente is fit pa bang mamuno sa bansa natin. Kasi yung mga ganun na sinasabi niya, nakakausap niya yung kanyang tatay, si senior, ako, malaking kalokohan ho yun. Mahirap po yan. Talagang kung may tama na, di ba sabi ko nga, dapat magpa-check up, kung talagang physically and mentally fit pa ang ating presidente. Yun ang pinakang importante dito, mga kababayan. Nakikita nyo yan at si Mr. Romualdez, mayroon pang 7% na approval. Pinag-approve pa, baka ang bumoto rito, mga congressman. Nagtatanong lang ako. Hello? Hindi naman daw. At ito daw ay 1,500 na mga respondent yung bumoto. Kala ko kasi mga congressman yung bumoto rito, kaya nagka 5% pa at 7%. Kaya nga ngayon, mga kababayan, ay yung tinatakbo ng investigasyon sa flood control na ito. Wag ho tayong pumayag na mananagot lang yung mga diskaya. Yung mga diskaya ho mismo, ay contractor din ho nila sa Ilocos. Tapos yun po yung pilit nilang sinisisi sa isang contractor na lang na yan. Hindi ho tama yan. Hindi ho makakakuha yung mga contractor na yan ng mga multi-billion project sa gobyerno kung hindi malakas. Isang palakasan din dyan Oo, nga't nagbibiding yung mga yan. Pero sa tingin ko naman, di ba, nakita nyo naman ang nangyari. Nakita nyo naman yung mga balita kung ilang porsyento itong mga hinayupak, ng mga animal na mga mambabatas na ito. Di ba? At least ngayon mga kababayan, alam na natin ang tiwala po ng sambayan ng Pilipino ay nananatili po sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Ito po, tingnan nga po natin.